Biyahe ng ilang mga barko sa iba't ibang mga pantalan. Suspendido daw ngayong araw ng Pasko. Kung bakit, ating alamin mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister Elaine, walang biyahe ang ilang barko sa iba't ibang mga pantalan sa bansa ngayong December 25, araw ng Pasko. Sa advisory na inilabas ng Philippine Ports Authority, walang biyahe ngayong araw ang barko ng Montenegro Lines sa Dumanga sa Iloilo. Maging ang Starlight Ferries na nakabase naman sa Batangas magbabalik operasyon sa December 26 o bukas. Wala ring biyahe ang barko ng Coast Shipping Line ngayong Pasko habang suspendido din ang mula pa kahapon hanggang walang abiso until further notice ang biyahe ng Pascat entry ng Archipelago Philippine Ferries dahil sa bababang bilang ng mga pasero at rolling cargos. Sa Quiapo naman, Sister El. Kumusta Boy? Kumusta ang Quiapo at Divisoria ngayong araw ng Pasko? Ngayong sa Quiapo, kanina galing ang Divisoria, malinis at wala pang kanina bandang alas 6. At dito naman sa Quiapo, mukhang kasama ng mga magulang ang kanilang mga anak ay nagtungo dito sa simbahan ng Quiapo. At kahit umuulan, sabi ng ilang mga magulang, magsisimba muna sila sa Quiapo Church. Pagkatapos nito, ay magtutungo na sila sa kanilang mga ninong at nina. Ayun. Boy, kumusta yung kahapon kasi may pinapakita ka sa amin, di ba? Yung kinukulit-kulit mo sa amin. Mayroon ka sa amin pinapakita yung presyo ng mga yung mga presyo ng mga underwear tapos yung brand Lacoste, Bench. Naubos. Naubos ba? Naubos. Oh. 400 eh. 400. Pero mukhang maganda yung tela, di ba, Boy? Kita mo yung vendor doon na pinakita niya. Ito yun, Boy. Talagang, Boy, panty, 4 for 100. Oo. Oh. Hindi talaga talaga matibay. Kaya nga, sabi ko, talaga ba matibay yan? Tingnan mo nga. Sinuot mo ba? Akala ko sinuot mo eh. Hindi, marami akong bago eh. pero sa ngayon, Boy, hindi na ganun karami yung tao, ano? Wala na, nagdikpitan yung mga vendor kanina. Siyempre, Pasko ngayon. Pasko, nasa bahay mo na mga yan, napagod ang ilang araw na pagtitinda ng kanilang mga kalakal sa Divisoria. Ngayong araw ay nagpahinga naman at kasama yung kanilang mga pamilya. Yung maraming vendors dyan sa Divisoria. Kaya yung kaban na Recto Avenue ay ang linis. Boy, ang linis nito ito ba mga kuha mo to kaninang umaga? Ang linis ng kalsada, ah. Ang Luwag. lang nan, maaga pa ay nakapaghakot na ng mga taga-Department of Public Service ng Manila City Hall ng mga basura. Ayun, very good. Mga tauhan ng Lionel. Kaya malinis ang kahaba nitong Divisoria sa Recto Avenue. Kahit dito sa sa Quiapo, marami ako nakitang magaganda yung kalsada, malinis, walang basura. Ang tanging basura lang nakita ko, yung area ng patungo ka ng Delpan. Siguro hindi pa dumadaan yung mga truck ng basura para mahakot yung dalawang bulto ng mga basura na inilabas ng mga residente dyan sa malapit sa oo nga. Ito ba yung pinapakita natin ngayon sa RH-TV, Boy? Medyo marami-rami din itong mga basura na ito. Siguro naman sa ngayon, nahakot na to. Nahakot na siguro ngayon yan. Kasi dinaanan ko yan, alas 6 pasado. Palagi ko ngayon, nahakot na yan. Dahil sa yung basurang yan, inilabas ng mga residente galing dyan sa loob ng mga residential area dyan sa naturang lugar. Ngayon ay maulan, pero hindi naman kalakasan. Pero nakikita ko rito, isang simbahan ng Quiapo. Kukuha ko mamaya ng mga larawan at video dito sa Quiapo Church. At siyempre, baka kala kasi nung iba, halimbawa, Ninang Elaine, baka kala nila,
hindi sila papasyalan ng kanilang mga inaanak. Kahit na nakapayong yan, atabayaran lang. Hindi baling maambunan basta makapamasko. Ay, hindi ako nagtatago. Nandito lang naman ako, boy, sa studio. Pero balita ko, ikaw yung hindi pumupunta rito eh. Kamusta mo na lang ako kay Wina? Nanginginig na raw. Nanginginig na sa gutom. Pero huwag ka mag-alala, nagpakain na ang Boss Jomay Paroko, kaya may mawawala na ang panginginig niya. Boss Jomay! Baka naman. Opo. Salamat po, Boss Jomay. Ana Elaine, ang sitwasyon dito sa Quiapo Charles na patuloy tayo mag-iikot. Magtutungo naman ako sa Manila Zoo. Ayun! Pasata, alas 11 pa raw ang bukas. Kumustahin mo nga ang Manila Zoo, boy. Baka maraming mga magpupunta dyan kahit maulan-ulan. Oo, yung mga hayop. Alam ko rin, baka may bagong hayop ngayon dito sa Manila Zoo. Ay, oo. Ay, papasalan ko rin. Kasi si Mali, wala na. Wala na si Mali. Nagpahinga na si Mali. Hindi pa rin ba siya napapalitan, boy? Hindi pa rin napapalitan si Mali? Ang alam ko, wala pa eh. Wala pa. Dapat talaga siguro magkaroon ng pagkakataon mapalitan na si Mali. Kasi nang pinupuntahan ng mga bata, lalo na ngayong holiday, pinapasyalan nila yan. Wala na tayong makitang elepante ngayon eh. Diba? Yan na lang ang inaasahan natin sa Manila. Sana nga magkaroon. At may mag-donate ng isang elepante dyan. Akala ko sabi ni Mayor Hani, mukhang mayroon na silang kausap. Hindi ko maalala kung anong bansa yun, pero mukhang mayroon ng ibibigay na elepante ulit dito sa atin. Oo, sana nga. Sana para, alam mo si Mali, 50 taon na ata yun eh. 50 taon na yun eh. Si Mali, namaya pa na. Kaya kailangan, bukod doon, pati yung iba pang hayop, may bago doon mga tigre. Galing ba yan sa kay Manong Chavit? Di ba si Manong Chavit maraming alaga yun sa Baluarte? Oo, maraming may mga tigre si Manong Chavit Singson. Alright. Yan ang Thank you, boy. sitwasyon dito sa lungsod ng Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RH29 Boy Gonzales.